hindi na kailangan pang lumalim ang pag-iimbestiga sa kaso ni Senator Marcoleta dahil nandyan na, nalatag na, siya mismo nagbigay ng mga ebidensya laban sa kanya. Hindi po tayo ang abogado ni Senator or rather ni Speaker Romualdez. Pero kung sinasabi nila nahuhuli, nadinig po natin mismo si Ombudsman na kinakailangan nilang pagtibayin ang ebidensya laban kay dating Speaker Romualdez. At kung sinasabi nila na nagsalita na si Saldico, bilang abogado, kahit magsalita ng ilang beses si Saldico, pero wala sa Pilipinas, hindi niya pinatututuhanan, wala siyang affidavit, hindi siya natatanong, hindi po tatayo sa korte ang ganitong klaseng pagsasalita. Kahit po nga may affidavit, gusto ko po itong liwanagin sa lahat kahit may affidavit na ibigay ang isang tao bilang witness sa korte, pero yung tao na yan ay hindi sumipot on the day of the hearing, mananatili lamang pong hearsay ang kanyang affidavit dahil hindi po magkakaroon ng pagkakataon na siya ay matanong at ma-cross-examine. So ganyan po kahalaga ang affidavit and at the same time yung presence ng tao para siya ay matanong. Yes po, speaking na po, si Saldico, nasa na po siya at ano po ang latest na report sa inyo sa Malacanang? Hindi ko pa po natanong. Pero may bibigay niyo po sa mga susunod. Itatanong ko po sa kanya. Nag-reach out na po ba yung INC directly sa Palace para iparating yung pinaglalaban po nila sa rally? And since may possibility nga po na ma-extend hanggang July 3 yung rally nila, which will result sa more inconvenience sa mga dumadaan sa EDSA and nearby areas, mananawagan ba tayo na itigil na nila itong rally? Sa ngayon po ay wala sa ating ipinapahatid na anumang impormasyon kung nag-reach out ang INC sa Pangulo para ipahatid ang kanilang mga saloobin. Sabi nga po natin, kung ang kanilang saloobin ay tungkol sa transparency and accountability, na dinig po yan ng Pangulo at hindi po yan magiging suliranin dahil ginagawa na po yan ng Pangulo. Kung meron pa po silang ibang hiling, di po natin alam, so ayoko pong mag-speculate on that. At kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila titigilan, wag lamang silang lalabag sa batas at wag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.